Paano natin matatamo ang emotional resiliency o ang pagkakaroon ng matatag na pag-uugali o emosyon sa gitna ng mga pagsubok at sigalot ng buhay? May mga pagsubok kayang talagang hindi natin kayang paglabanan o panagumpayan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome at samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umag. Napakabuti po ng Panginoon. Tayo may bagong umaga, may bagong araw, bagong karanasan na magpapaligaya sa ating buhay. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at muling bumabati ng isang magandang umaga. Ito po ang programang Simula na sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM. Kumusta po kayo? Nakatulog po ba kayo mabuti kagabi? Kumusta naman po ang inyong paggising? O nag-agahan na po ba kayo ng isang malusog na agahan? Nakapag-exercise na? Sana ay ngayong umaga ay nakangiti tayong lahat at mabuti ang ating pakiramdam. Ito po ang simula at ito ay naalay natin sa ating mga particularly sa ating mga senior citizens na tulad ko. At ang ibig sabihin po ng simula ay ngayon may pag-asa, may pagbabago tungo sa kabutihan. Okay? Dahil mayaman ang biyaya ng Diyos. At sa araw na ito, meron tayong usapang old age, senior health, meron din tayong senior wisdom, meron tayong joke times, joyful heart ang tawag natin, mga butil ng kaalaman at higit sa lahat ang bagong simula or new start. Welcome po kayong lahat dito sa ating programa at nais kong patuloy na binabati at wini-welcome sa ating programa ngayon ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA at sa Naperville Remnant Film Church. Gayon din sa ating sarili rito, nais kong batiin ang aking mga kasamahan dito sa Silang Cavite, ang Puting Kahoy Senior Citizens Association. Welcome po sa ating program. At gayon din, ang isa sa malawak nating iglesia dito sa Silang Cavite, ang Philippine International Church na matatagpuan po sa Adventist University Campus, okay? So, Adventist University of the Philippines Campus. At gayon din sa ating local church na Morning View Seventh-day Adventist Church. So, lahat po kayo ay welcome at sana ay magkakasama tayong magtatalakay ng mga mabubuting, mga gagandang mga bagay at mga kaisipan na magpapalakas sa atin ng ating higit sa lahat na ating kaisipan at ang ating spiritual at emotional at social na mga bagay sa buhay natin. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik agad ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
patuloy po kayo nakikinig at sumusubaybay sa programang Simula dito sa AWR 89.1 FM. At itong programang ito, nais kong ipaalala sa inyo, ay matutunghayan tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ngayon po para sa ating senior health, ating pag-uusapan ang ating inintroduce noon na one of the 8 natural doctors. At ito yung water, Dr. Water. At sa ibang salita, hydration. Ayan. Alam natin na napakahalaga yung dapat tayo ay umiinom consistently ng maraming tubig. Bakit? Sapagkat ito raw ay proper hydration is not just about drinking when you are thirsty, kasi hindi yun ang basihan kung tama ang ating pag-inom o that we are drinking enough water. Kasi pagkat at the age of 60, starting at age of 60, sabi ay our natural thirst sensation is becoming less reliable. Kaya pag tayo pala ay out from age 60, yung ating pong pakiramdam sa kung nauuhaw tayo o hindi, ay hindi na po reliable. Kasi may mga time down na dehydrated na tayo, ibig sabihin kulang tayo sa tubig, hindi pa rin tayo nauuhaw. No? Kaya without feeling thirsty at all. Kaya may tawag dyan yung silent dehydration. Ingatan po natin yan. Dahil sabi ng National Institute of Aging, sabi rito, that chronic mild dehydration in senior affect the following: cognitive function, yung pag-iisip, ganun din daw yung kidney performance, blood pressure regulation, at yung increased fall or risk dahil sa dizziness and confusion. Kaya ito palang chronic mild dehydration, ito palang karamdaman ng mga senior na. Kasi nga bihira na natin na less na raw ang kung ibabase natin sa ating pakiramdam na uhaw ba tayo o hindi, ay hindi na raw po reliable. Kasi nga kumbaga sa ay nag-slow down na yung yung ganong pakiramdam para maramdaman natin, no? Makaranas tayo. Dahil every cell, sabi raw, needs itong cellula ng ating katawan, okay, needs adequate hydration to function properly. So, yung mga cells natin, ang ating dugo, blood needs sufficient water. Okay? Sufficient water volume to maintain healthy blood pressure. Kailangan natin yan sa tubig talaga. Kaya minsan ang sinasabi nila, lagi kayo high blood. Bakit kaya hindi ako gumagaling, parang tumataas ang gagawin naman ng doktor? Sinasabi mo kasi tumataas ang blood pressure mo. Tataas na naman ng doktor yung dosage ng iyong maintenance, no, sa blood pressure para sa high blood. Hindi mo alam, ang sagot lang pala ay tubig, di ba? Water lang pala ang kailangan mo para ma-normalize mo yung iyong blood pressure. Tingnan niyo yan, minsan nagtataka kayo, sasabihin ng parang hindi na ho effective sa akin kasi lagi pa rin tumataas ang dugo. Subukan po ninyo uminom. Marami pong cases na ganyan na kala nila kulang yung dosage nila. Actually, kulang lang sila sa pag-inom ng tubig. So, ang pinag-uusapan po natin dito, tubig, ha? We're not talking about soda or yung mga ibang mga juices o yung mga ibang drinks, no? Na energy drink or sports drinks. Hindi po yan. Pinag-uusapan natin tubig talaga. At gayon din, kailangan ng tubig ang ating mga kidney. No? Sabi na, kidneys need water to filter waste effectively. Kung sa tingin niyo hindi maganda ang inyong
pag-ihi o pagdumi o kulang lang ho yan sa tubig. At makikita nyo kung kulang kayo sa tubig kapagka masyadong madilaw o siguro dark na yung inyong ihi, tubig lang po yan ang kailangan. Kaya napakahalaga yan sa atin kasi ang mga senior nga parang hindi nga talaga natin maramdaman kung nauuhaw. Minsan nauuhaw lang tayo pero pagka sinabing nga raw nauuhaw na tayo, ibig sabihin dehydrated na tayo nun. Kasi nga, as seniors, marami ng kailangan ng tubig sa katawan natin dahil lahat nga ng sistema natin sa mga internal organs natin, bumabagal na ang functioning. Kaya napakahalaga po yung water. O, di ba? And then, brain needs proper hydration to maintain clear thinking and balance. Kung kayo mahihiluhin o kaya hindi kayo nakakabalanse, nawawala kayo sa balanse, baka kailangan nyo lang ng tubig. So, every senior is walking. Naglalakad daw tayo sa chronic mild dehydration every day. Kaya, bantayan po ninyo. Okay? Dapat 6 to 8 glasses of water daily. And that confirms, sabi rito, frequent urinary tract infection, unexplained dizziness, or fluctuating blood pressure are resolved by drinking more water throughout the day. Diba? Napakaganda. Napakahalaga yan. Okay. Paalala lang to, alam naman natin na mahalaga ang tubig, pero kung magkamisan, nalilimutan na tayo natin, no? Dahil marami na rin tayong iniintindi, no? Sometimes, sabi rito nga your doctor adjusts your BP medication when the real problem is chronic dehydration. So, and keep it visible. Sabi rito, tinuturuan tayo na may suggestion dito nga na bumili raw tayo ng water bottle na kung maaari ay 40, okay? 20 ounces na water bottle. Tapos nakikita natin dapat para after yung 20 ounces na raw na yon, kailangan maubos natin before lunchtime at salina natin another 20. And that would be good na raw yan. Enough na yan para sa atin for the day. So 40 rather ounces of water, solid, sabi rito, for seniors yun. Okay? And then, kung hindi mo naman daw, may tip ba na sinabi rito, kung hindi mo naman daw gusto yung lasa ng water, pwede mo naman daw i-squeeze ng lemon or natural lemon para o kaya ang tinatawag nila yung mga lagyan natin ng mga pipino, yung tawag diyan para rin para mag-alkaline, no? Para mag-form na alkaline, maging alkaline water. So yun po. Kaya ang ating katawan ay alam natin ay 70%. Kaya kung gusto raw natin practically sukatin yung 1/3 daw ng ating weight dapat ayun din yung 1/3 na dami ng tubig na iniinom na ay yung weight mo, 1/3 ng weight mo, total weight mo ay 1/3 doon dapat ayun ng dami ng tubig na iniinom. O halimbawa 150 pounds ka, dapat 50 ounces of water ang i-consume mo. Parang ganon. Ayun daw ang pinaka practical na ratio ng pag-inom ng tubig based on your weight. Okay, so ayan, napakaganda. So nakita natin kung ano kahalaga yung ating system ay kailangan ng tubig, at nais kong basahin ang sinasabi ng Hopkins, Harvard Medical School at Mayo Clinic. Sabi rito, drinking water or drinking plenty of water is a simple yet vital part of maintaining good health, especially as we get older. So there are many health benefits to staying hydrated and ranging from improved
brain performance to less joint pain. Ayan. Kaya yung mga kaso-kasuan na sumasakit at saka yung isip natin na kailangan ng tubig yan. So, most people have been told they should drink 6 to 8 8-ounce glasses of water each day. And that's a reasonable goal. However, different people need different amounts of water to stay hydrated. Most healthy people can stay well hydrated by drinking water and by drinking water and other fluids whenever they feel thirsty. For some people, fewer than 8 glasses may be enough. Other people may need more. So, hydration, ano naman tong versus caffeine? Yung caffeine naman po, iba naman ang dinudulot niya. Akala natin, although liquid din yan, no? Even some caffeinated drinks, for example, coffee, tea, and soda, can contribute a little to your daily water intake. Kaya a moderate amount of caffeine isn't harmful for most people, and at sinabi rito, as much as possible, iwasan na natin. Like, ano naman ang kaibahan ng sports drink sa energy drinks? Okay, ang sports drinks can be helpful if you're planning on exercising at higher than normal levels for more than an hour. Pagka-strenuous at saka talagang more than 1 hour na exercise, pwede ka uminom daw ng sports drink. Ano ba yung sports drink? Ito yung may mga, they contain, they are high in calories from added sugar, and they also may contain high levels of sodium. Ayun din ang problema doon kasi may halo na, no? And sabi pa, one bottle usually contains more than 1 serving. Some sports drinks contains caffeine also. And remember that the safe amount of caffeine to continue each day is not more than 400 milligrams kung sa sukat. Ano naman ang energy drinks? Okay? Energy drinks are not the same as sports drinks. Ano kaibahan? Energy drinks usually contain large amount of caffeine. Also, they contain ingredients that overstimulate you. Okay? Ginseng, taurine, guarana. These are things your body doesn't need, sabi. Most of these drinks are also high added in sugar. So according to doctors, children and teens should not have energy drinks because these drinks have high amounts of caffeine and they do not offer good hydration. Kaya nakita natin na natural doctor talaga ang water. Hindi mo kailangang isabayan sa mga ibang drinks, no? Separately, uminom tayo ng tubig ng tama. The rest are not advised para inumin natin. Kaya sabi rito, if you don't drink enough water, you may become dehydrated. This means your body doesn't have enough fluid to operate properly. So your urine can be an indicator if you're dehydrated. If it's colorless or light yellow, you're well hydrated. Tingnan niyo yung kulay niyon. If your urine is dark yellow or amber color, you may be dehydrated. So, paano raw mga signs, signal that you may be dehydrated? Napakaganda ito. Enumerate ko, little or no urine. Kukunti ka na kayo umihi. Urine that is darker than usual. Dry mouth, okay? Napansin nyo na natutuyo na yun yung bibig. Sleepiness or fatigue. Extreme thirst. Headache. So yan. Confusion, dizziness, or lightheadedness. And no tears when crying. Aba, mahirap yun, ano? So some people are higher risk of dehydration. They include people who exercise, lalo na kapag kayo nasa sports, at a high intensity or in hot weather for too long. Kailangan natin na ma-hydrate, no? Have certain medical, ayun din pala, yung exercise, okay? And then yung
meron din pala tayong medical conditions such as kidney stones, bladder infection, yung mga may lagnat, vomiting, diarrhea, pregnant or breastfeeding are trying to lose weight, ayan yan, can't get enough fluids during the day, are on medication. Pati iba nating iniinom na mga gamot or ating tinatawag na maintenance, nakakaano rin pala yan, dagdag na para tayo mauhaw. So, older adults are also at higher risk. Tayo raw. As you get older, your brain may not be able to sense dehydration. It doesn't send signals for thirst. Ayan. Kaya, sabi nga natin, tingnan natin, pakinggan natin, at pakiramdaman natin ating sarili. Baka meron tayong silent, mild dehydration. Huwag po iwasan natin. Napaka-ano pala yan, prevalent yan sa ating mga senior citizens. So, ayan po ang ating natural doctor na tinatawag na water. Kaya wala pong kapares ang tubig. Tandaan natin, ang ating katawan ay mas marami ang tubig. Kaya kailangan ng katawan din natin ng maraming selula ng katawan natin, yung ating mga kidneys, yung ating lungs, heart, lahat yan ay kailangan ng tubig. So, simulan na po ninyo ang pagbabago sa inyong pag-inom. Magbabalik po ang simula. Apo, anong ginagawa mo dyan sa lupa? Naguhukay po ako, Lolo. Bakit, Apo? Anong nangyari? Lolo, namatay po yung alaga kong goldfish. Ganun ba, Apo? Nako, kawawa ka naman. Mahal na mahal mo pa naman ang goldfish mo. Apo, pero bakit napakalaki namang butas yung hinuhukay mo? Kasi po, yung pusa ng kapitbahay natin, kinain ng goldfish ko. Nagbabalik po ang programang Simula. At ang programang ito ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ngayon po sa ating Usapang Senior, pag-uusapan po natin ang emotional resiliency. Ano po ito? Ano ba itong emotional resiliency? The word resilient, ibig sabihin matatag. Ibig sabihin matatag na emosyon o pag-uugali natin. Kailan natin kailangan to? Kapag tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok at gitna ng mga problema, gitna ng mga sigalot sa buhay. Ayun po, paano natin mapapanatiling matatag ang ating emosyon? Alam nyo, ang buhay talaga ay punong-puno ng pagsubok. Alam natin na habang tayo nasa sanlibutan ito, ay magkakaroon tayo ng napakaraming pagsubok. Iba-iba. Iba-iba rin ang level, iba-iba rin yung uri ng pagsubok. Kaya may mga time na para tayong tinitest, sinusubukan talaga tayo ng buhay o kaya minsan hinahamon talaga tayo ng buhay. Kaya kung magkamisan tulad ng, di ba, mayroon tayong mga kaibigan natin na lumalayo na sa atin, tapos meron din tayong yung ating mga mahal sa buhay ay iniwan na tayo o namayapa na. Tapos napakarami nating health issues, napakaraming karamdaman tayo at nararanasan. Dami nating problema na iniisip lalo na sa ating kalusugan. Pero wag nating kalimutan, life feels lovelier. Okay? Ibig sabihin, mas masaya naman. Hindi lonelier, lovelier.
And ang katotohanan niyan, kahit na gaano kamahal tayo na ating mga mahal sa buhay, no, ating mga kapamilya, at saka yung suporta ng ating mga kaibigan, pero ang pinaka-reliable, no, reliable na source daw ng ating strength comes from within. Galing sa loob. Sa loob. Tayo yon, no? Sa loob natin. Kaya ngayon, pag-usapan natin, paano ba tayo magkaroon ng resiliency, no? Emotionally. Of course, ang number one na dapat malaman natin ay ang resiliency ay hindi ibig sabihin na isuppress natin o isantabi natin ang mga problema, tapos siguro ignore na natin ang mga pagsubok sa buhay. Hindi po 'yun. Ang ibig sabihin po ng resiliency ay nagiging strong tayo, no? Huwag tayong mag-pretend na malakas tayo, pero hindi pretension 'yun. Ayun ay talaga emotionally sa loob natin ay malakas tayo. Alam natin, no, ang ating sarili at nakatayo tayo kahit ano pa mangyari. Kaya yan po yung resiliency na sinasabi. Hindi tayo umiiwas sa problema, sa mga pagsubok o ini-ignore. Hindi rin naman natin sinusuong. Pero pag dumating yon, ang ibig sabihin, nakatayo pa rin tayo na matatag. Okay? Sabi rito, your ability to adapt, to process emotion, and to find peace in difficult moments is what keeps us moving forward even when circumstances don't go the way you expect. Kaya maraming tao, okay, ang umaasa sa pamilya, okay, sa kanilang emotional support, tapos naniniwala sila na pagka nandun ng pamilya nila, inaasahan nila na laging nasa tabi nila yung kanilang mga anak, mga kapatid, at saka mga extended relatives ay nandoon para siya ay alalayan, para tayo alalayan, i-comfort tayo. Pero ang totoo po niyan, bawat isa, kahit po sila na may sa atin may nais nila tayong tulungan, napakarami rin po nilang mga tinatawag na pagsubok. May sarili rin silang battles, no, sa buhay na pinaglalabanan. Kaya ang mahalaga rito ay ma-build natin, ano ba ang tawag doon? Maitayo natin ang ating emotional resilience. No, importante po 'yan para lumakas tayo within ourselves instead of constantly seeking it from others. Kaya ayun po ang ating gustong katulad ng pinag-uusapan natin no nakaraang episode, talagang gusto natin matibay tayo kahit na tayo ay nasa old age na. Tinutulungan pa rin natin ang sarili para maging stable or tawag natin, malakas at ibig sabihin ay matatag. Okay. So while children care deeply, okay, they had their own families and responsibilities. Kaya kailangan na i-manage nila, no? So we can't expect them, no? Sabi rito, them to ibigay yung kanilang panahon sa atin. Kaya dapat naka-focus tayo to strengthen ourselves emotionally. Okay? So, it is something, sabi rito, powerful. No need for someone strengthening herself emotionally. No need someone fix sadness to heal her own. So, it's about acknowledging, ito mahalaga, ito ay kinikilala raw natin ang sakit, kinikilala natin ang mga kahirapan na dumarating sa atin, kinikilala natin ang mga pagsubok at saka yung mga tatawagin natin mga trial sa buhay natin sa pamamagitan ng malusog at positive na pamamaraan. And developing, sabi rito,
our coping mechanism. Ano yung coping mechanism? Para meron tayong panlaban, no? May mekanismo tayo na lalaban para makita natin yung mapaglabanan natin, maharap natin, no? Yung ating mga tinatawag na ups and downs sa buhay. So it's about having outlets, whether it's kung anong hilig nyo, pwede kayong sa mga hobby nyo, through meditation, pwede ring therapy, or yung simpleng self-reflection. Yung ginagawa natin actually, self-reflection to keep us find our own peace within us. Ayan. Instead na umasa tayo sa kapwa natin o sa ibang tao. So no matter what life throws your way, the ability to stand strong on your own will always be one of the greatest support. So the more we cultivate emotional resilience habang pinayayabong natin dito ang ating emotional na resilience, the less we feel dependent on others. Ayan, tandaan natin. At resiliency also means your ability to adapt. Ano ibig sabihin? To adapt. Ibig sabihin, adapt tayo, nakakabagay tayo, no? Sa mga circumstansya na dumarating sa buhay natin. Sabi rito, nothing stays the same. Talaga naman laging nagbabago, hindi po ba? O mga tao nagbabago, tapos yung ating mga circumstances, nagpapalit, no? Nagsi-shift. And the thing you can, the one thing that pwede mong ay kailangan maging reliable ka na sa sarili mo. Keep on thriving. Ibig sabihin, lumalago tayo. Patuloy tayong lumalago, umaangat sa buhay na ito. And not holding on to the past. Ayan ang pinakamahirap At kalimutan na raw yung mga nakaraan. Pabayaan nyo yung nakaraan, tapos na yon. Yung mga hinaharap, yung kasalukuyan, saka yung hinaharap ay naisipin natin, kinakailangan marunong tayong bumagay doon, mag-adapt. Okay? So the struggle most with aging, tayo yon, no, are the ones who resist change. Kaya tayo nahihirapan dahil kumagkamisan ayaw natin tanggapin, no, na yung mga pagbabago na yan. Kinakailangan wag tayo diyang wag natin yang sumandal diyan sa mga sa mga nakaraan na yan, saka yung mga tapos na o kaya yung mga dati na. Sabi niya, kaya dapat daw i-embrace natin. Sabi, those who learn to adjust and stay open, yan. Ibig sabihin, bukas tayo sa mga pagbabago at tinatanggap natin, wini-welcome natin ang mga bagong posibilidad, makakahanap tayo ng joy, ibig sabihin ng katuwaan at saka ng kasayahan at fulfillment. Mapu-fulfill tayo no matter what life brings. Ayun. So learning things can enrich your life. Kaya hindi pa huli na para matuto tayo, pag-aralan natin at magbago tayo. Being adaptable isn't about accepting change o ibig sabihin yung talagang na-accept, but we're able to actively, sabi rito, looking for ways to grow with it. Ibig sabihin kahit na ano ibig sabihin yan? Kahit na may mga balakid sa buhay natin, may mga problema, learn to grow with it. Ibig sabihin, alalayan mo lang para hindi lumala at hindi ka masyado maapektuhan. Ganon din sa karamdaman, di po ba? Kinakailangan, marami tayong nararamdaman. Ano lang, we learn to grow with it. Ibig sabihin na-accept natin at nakokontrol natin. Ayun po yun. Kaya napakahalaga itong emotional resiliency dahil ito yung magpapalakas sa atin kahit na may mga dumarating na hindi natin gusto, no? And if something is no longer working, they're willing to try something different. Kaya wag na natin ipilit yung mga dati nating ginagawa at yung dati nating alam. Kaya the more you embrace change, sabi rito, instead of fearing them, wag din tayo matakot,
the less you feel that you're losing something. Wala nawawala sa atin. And the more you realize that every stage of life offers you something more to gain. Kaya yung buhay natin habang nagpo-forward ay marami tayong makukuha pa, matututunan at marami pa tayong magagawa, no? Kaya napakahalaga po 'tong tinatawag nating emotional resiliency, yung pagiging natin matatag sa gitna ng mga pagsubok at sa mga sigalot na dumarating sa buhay natin. Napakahalaga po 'yan. Hindi 'yan sinasabi natin na although kung maiiwasan, iwasan, pero 'pag talagang naandiyan na, minsan harapin natin at gumawa tayo ng paraan para natin makahanap tayo ng pamamaraan para mapaglabanan at hindi tayo totally maapektuhan, okay? So napakahalaga po 'yan ang ating emotional resiliency. Parang karugtong 'to ng ating pinag-uusapan last time, 'di ba, yung sense of purpose, nandiyan 'yan. Tapos yung ano pa ba yung isa? Meron tayong pinag-usapan last time na social circle at saka yung siyempre yung laging ating tool para tayo ay maging matatag, yung ating spiritual at saka emotional strength, palakasin natin. So yan po ang ating feature ngayon sa ating Usapang Senior at diyan lang po kayo, magbabalik ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong tumutunghay sa programang Simula at tayo po ay dumako na sa ating mga prayer request. Napakarami pong dumating na mga prayer request at saka ipinasa sa atin ang programang Ang Nasusulat ni Brother Benny Filomeno, kami pong dalawa, at nais kong i-extend ang pananalangin ang ni-request nila, no? At ito po ay babasahin ko sa galing kay Fermina Alido at sabi niya ay idalangin daw natin si Iverson Muya sa kanyang board examination ngayong November. Hindi ko alam kung anong petsa ito pero idalangin natin, no, na maging successful. Gayon din ang board exam ni Justin Ian Bacani. Okay? Nasa board exam sila. Gayon din ang mahal na anak ni Brother Benny, si Casey Filomeno. At siya ay sa kanyang nalalapit na nursing board examination. Lagi lang po kayong manalangin at manampalataya na ang lahat ng karunungan ay galing sa Panginoon. Kaya siya lang po ang magpapaalala sa inyo at magbibigay ng mabuting karunungan para po sa inyong hinaharap na examination. Ngayon naman ay gayon din ang may pasasalamat tayo ni Patrick Gonzalez sa kanyang dumating na kaarawan. Okay, happy birthday. At gayon din ang mga ating mga idadalangin na may mga karamdaman. Okay? Galing kay Ma'am Insigne, sabi niya, please pray for my sister, Matea Hernandez, now in hospital. Sige po, idalangin natin at huwag po kayong mag-alala. Lagi po nandiyan ang ating Panginoon. Idadalangin din si Priscilla Kaliwag. Okay, dito from Priscilla Kaliwag, ang kanyang, idalangin natin sa kanyang karamdaman. Si Marian Neri Abbas, galing sa kanyang idalangin daw natin ang kanyang mga anak. Okay, ang kanyang mga anak. Gusto niyang pagpalain ang kanyang mga anak. Okay? At ang kanyang kapatid na may karamdaman. Okay?
at siya raw ay nakaranas ng stroke. So, huwag po kayo mag-alala, Sister Abbas, idadalangin po natin sila. At pasasalamat, okay, total healing, okay, ito ay pasalamat tayo at sila ay nakaranas ng karamdaman at ngayon po ay papagaling na at hinihiling nila ang total recovery sa kanilang mga karamdaman. Si Brother Nelson Ganyola, gayon din si Fronnie Villanueva, Samuel Patalinhug, Madel Decano, Lucy De Guzman. So, idalangin po natin sila. So, bago tayo manalangin, nais ko pong sabihin sa inyo na maaari kayong humiling ng iyong panalangin at meron tayong mga numero na pwede niyong i-text o tawagan, 0917-741-777 at 0918-9447-891. Diyan lang po ang ating mga numero. So ngayon po ay lumapit tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang inyong dakilang pangalan. Purihin magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng karunungan, at lahat ng kagalingan ay nagmumula sa inyo. Nais po naming lumapit sa oras na ito upang pasalamatan kayo sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng buhay at lakas at patuloy naming nararanasan ang inyong pakikisama at mga pagpapala sa amin. Bagamat kami ay maraming nararanasang mga pagsubok, nais namin amang manghawak sa inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Sa oras na ito, pasasalamat po sa patuloy na pagbibigay nyo ng mga buhay sa mga may kaarawan, lalo tigit na kay Ma'am Ivers Muya. Okay? At ganun din, okay, Kat, I'm sorry. Ang pangalan ay, okay. Isang pasasalamat ang nais naming ipaabot sa inyo sa pamamagitan ni Patrick Gonzales sa kanyang kaarawan. Nawa Panginoon, patuloy niyo siyang bigyan na mabuting pangangatawan at mabuting kaisipan nang sa gayon ay lagi niyang maalala ang inyong biyaya sa kanya. Bigyan pa siya ng mahabang buhay upang sa gayon ay patuloy siyang makapagpuri at maglingkod sa inyo. Nadalangin din namin ang mga nalalapit na mga board exams ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Si Iverson Muya, gayon din si Justin Ian Bacani. Nadalangin din namin si Casey Filomeno sa kanilang mga board exams. Wala kami ibang alam, Panginoon, na makapagtuturo at makapagbibigay ng karunungan kundi kayo lamang. Bigyan sila ng una sa lahat, pananampalataya at matalas na kaisipan at ang inyong banal na espiritu pagkaloob sa kanila nang sa gayon maalala nila ang kanilang mga pag-aaral at maipakita nila ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng examination ito. Tulungan sila, pagpalain din ang lahat ng mga guro, ang lahat ng mga tao, ang mga na tumutulong sa kanila upang sila'y makatapos. Nais namin, Ama, na idulog sa inyo na patuloy niyo silang subaybayan at pagpalain nang sa gayon ay makakamit sila ng karunungan upang mailwalhati ang inyong dakilang pangalan. Tanging-tangi din at patuloy namin nilalapit sa inyo
ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman at sana ibigay sa kanila ang inyong kagalingan, lalo tigit na sa kapatid ni Ma'am Insigne na si Matea Hernandez na nasa karamdaman at nasa ospital ngayon. Gayon din ang kahilingan ni Marian Neri Abbas sa kanyang kapatid na may karamdaman na nakaranas ng stroke. Ikaw, Panginoon, lamang ang tanging dakilang manggagamot at alam namin na mayroon kayong mga panukala sa bawat sa amin. Tanging-tangi rin dadalangin namin ang mga tao na nakaranas ng mga karamdaman at ngayon ay nagpapagaling sila. Tulungan sila na magkaroon sila ng patuloy o total healing na pagaling at nang sa gayon ay patuloy nilang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay at patuloy silang makapagpuri sa inyo. Tulungan si Brother Nelson Ganyola, si Sister Fronnie Villanueva, Samuel Patalinhong, si Madel Decano at Lucy de Guzman. Sila, Panginoon, ay patuloy na nananampalataya sa inyo at pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga tahanan, na ikaw lagi ang itaas at ikaw nawa maging sentro ng kanilang buhay upang magkaroon sila ng masagana, masaya at pagkakaisa at higit sa lahat, nagkakaisa sa pananampalataya sa inyo. Nais namin, Amang, patuloy na itagubilin ang aming mga sarili sa inyo. Kayo nakakaalam na aming mga pangangailangan bago pa namin ito hingin. Kaya, Panginoon, basbasan ang bawat sa amin at patuloy kaming palakasin at patuloy kaming bigyan ng buhay na patuloy na makapaglilingkod sa inyo at higit sa lahat makapaghahanda sa amin sa inyong nalalapit na pagparito. Tulungan kami na maging tapat kami hanggang sa wakas. Ang lahat na ito hiniling namin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Noong gabi ng Disyembre 9, 1914, ang Edison Industries ay natupok ng apoy. At ang naging damage ay umabot sa mahigit na 2 milyong dolyar. At kasama rito sa mga natupok ay ang mga imbensyon ng kilalang si Thomas Alva Edison. Kaya nung masunog na yon, pagkatapos ng ilang araw, ay umikot si Thomas Edison doon sa kanyang lugar na tupok. At si Edison, ito po ay founder din ng kilalang General Electric, no? Na ngayon, kilala natin General Electric Industries. Ay tiningnan niya yung kanyang mga nasunog, yung mga natupok. Sabi niya, there is great value in disaster. Sabi niya, meron palang mahalaga pala yung mga dumarating na mga disaster sa buhay. Sabi niya ganon. Sabi niya sa Ingles, all our mistakes are burned up. Thank God we can start now. Okay? Sa kabila ng nangyari, nagsalita pa si Thomas Alva Edison
na sabi niya, salamat sa Diyos at natupok din ang lahat ng mga pagkakamali ko. Okay? Kayo po ba naalala niyo si Thomas Edison? Noong nag-aaral tayo, isa sa madalas na itanong sa science, no? Sa mga scientist, sino nag-imbento ng electric bulb? At sinasabi natin si Edison. Alam po ba niyo ang electric bulb ay isa lamang po yan sa isang mahigit 1,000 patented invention ni Thomas Edison. Marami po siya na-imbento. Aside from electric bulb, inimbento din niya yung automatic telegraph. Nandyan din yung cement, disc, phonograph, yung mga plaka, no? Yung pinatutugtugan, electric generator, electric lamp, at napakarami pa. More than 1,000 po yan na invention ni Thomas Edison. Pero nakita nyo ang kanyang attitude, no? Ay sabi niya, numastupok yung kanyang kumpanya, ha? Napakalaking halaga yung damage na yon, no? Inabot ng more than $2 million. $2 million. Sabi pa niya, may nakikita raw siyang halaga doon sa mga nasira. May nakikita siyang value, no? Ibig sabihin, hindi niya nakikita yung pagkawala. Kaya napakaganda pong kaisipan niyan dito sa bagong simula. Kaya kahit ano po mangyari sa atin, sa buhay natin o na-experience sa buhay natin, meron pong pag-asa lagi. Ibig sabihin, may pwede tayong magsimula uli. Katulad ni Thomas Edison. Sabi rito, Thomas Edison is credited with sharing following words. Sabi niya, I have not failed 10,000 times. I've successfully found 10,000 ways that will not work. Kaya pinasasalamatan daw niya, expression niya yan, 10,000 times siyang nagkamali at pinasasalamatan niya yung 10,000 niya na pagkakamali. Kasi yung 10,000 na pagkakamali rin ay nakahanap daw siya ng 10,000 ding paraan para mabawi o para yung pagkakamali niya maituwid. So sabi niya, there's no perfect experiment nor there is an expectation that science can make progress without failure. So yan pong failure ay talagang kung gusto raw natin maging successful, kasama yan. No, ayan po ang bagong simula ni Thomas Alva Edison. Tinatanong niya, how many times did Edison fail? Sabi rito. Sabi dito sa ating internet, nakalagay rito sa Google, he failed 2,774 times according to his records, and then reached a working design of an electric light bulb. Pati yung electric light bulb, 100 times niyang inulit-ulit yun bago yun nabuo, di ba? Napakagandang dahilan paraan para tayo maging successful. Hard work talaga, sa amin ganon. Ang puhunan talaga ay hard work at saka kasama ang failure. Kasi bawat failure daw, natututo siya, nakikita niya na may mali siya na dapat ayusin. Napakaganda yun, no? Ganyan pagharap sa bagong simula. This is how many times Thomas failed in making a light bulb filament that will glow in a vacuum when electricity is passed. Ganun niya nabuo yung electric bulb na ngayon, no? Kung wala yung si Thomas Edison na naging positive thinker, wala tayong mga ilaw, di ba? Itong camera, siya nag-imbento niyan, sa electric bulb, lahat lumiwanag, di ba? Ang ating kapaligiran dahilan sa pagtsatsaga at sa pagiging positive thinker ni Thomas Edison. Kaya maraming bagay, no, na nangyayari sa atin na kung magkaminsan
nawawalan na tayo ng pag-asa. Minsan lang tayo magkamali o mabigo, tumitigil na tayo. Huwag daw susuko. Kaya raw nung experience na yon ni Thomas Edison, nung masunog yung kanyang Edison Industries, sabi niya, sabi niya, 3 weeks, no? After 3 weeks, after the fire, Edison Industries produced the first phonograph. Yan, biro mo? After 3 weeks lang, na-produce na niya yung phonograph at doon siya muling nakaangat o muli siyang umangat sa kanyang negosyo at sa kanyang pagiging inventor. Kaya sabi nga, in every setback, sa bawat problema o mga pangyayari, no, na pagkakamali o kabiguan, the seeds of a future success can be found if you are willing to look. Dapat tanggapin mo at tingnan mo. And you may find that it is your most important success yet. Such a success, however, will not be automatic. The seeds of vision must be planted and fertilized with hope and hard work. Yan. Then they must be watered regularly with enthusiasm. Huwag kayong mawawala ng sigla. Enthusiastic dapat kayo. Turn your trials into triumphs. It may be tough going for a while, but God is there to help you pull gold from the ashes. Napakaganda na sinabi. Kaya, huwag daw tayong mawawala ng pag-asa kahit na yung mga trials daw gawin nating triumphs. And then, kahit na mahirap, mandali lang yon. But sabi nito, God is there to help you pull gold from the ashes. Kaya kahit doon sa naabo na Edison Industries, ay nakakita pa rin sila ng value o nakakita sila ng kahalagahan, nakahanap sila ng gold dahil tinanggap niya na yung mga nawala na yon, ang kapalit nun ay pag-asa at kapalit nun ay mas marami pa nakapalit dahil sinunog na raw yung mga pagkakamali at naituwid na nila. Kaya right after nung tragedy na yon na nangyari sa kanya negosyo, ay naka-imbento siya na i-produce niya yung phonograph. At ayun ang naging simula, panibagong simula sa kanyang pagiging successful na businessman at inventor. Wanag ay laganap na ang habag biyaya bago tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Ang ating pong buhay bilang mga senior citizens ay maaaring maging kakampi natin o maaaring ding maging kaaway. Sa anong paraan? Magiging kakampi natin yan. Depende yan sa ating tamang pananaw at tamang tinatawag na attitude. Kaya magiging kakampi natin kapag tayo nakakakita ng mga biyaya, kahit sa gitna ng lahat ng mga pagsubok o kahirapan. Nakakakita tayo ng magagandang aral na matututunan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan at ang tunay na pagiging matagumpay ay nagmumula sa puso na mayroong pasasalamat. Okay? May gratitude tayo. Kaya ayun po ang ating
magiging buhay, kapag magiging mabuti at kakampi natin ang ating pagtanda. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa natin sa Romans 8:28, ito ang ating talata para sa ating episode ngayon. Sinasabi rito, Romans, mga taga-Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na nga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan sa umagang ito. At nais ko pong pasalamatan ang mga tao na naging bahagi ng ating programa sa araw na ito, si Pastor Nerio Carranza, ang station manager na AWR Manila, si Andy Joaquin, ang aking technical staff, gayon din salamat kay Irina Sidao, ang aking administrative staff, ang aming mga supporter na si Pastor Sam at Ms. Reyna Barrios, at gayon din ang aking post editor na si Wilmer Estrito. Lalo tigit po, salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik at patuloy ninyong pagsubaybay sa programang Simula. Ang programang Simula po ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Nais din po namin marinig ang inyong mga komento, ang inyong mga susog o ang inyong mga mungkahi para po sa aming programa. Gayon din, maaari kayo mag-contribute sa ating mga iba-ibang segments, no? Sa joke time, sa inyong mga tanong, mga prayer requests, at lahat po ng bahagi ng ating programa, sumulat lang po kayo sa amin. 0917-1741-777. At kayo din po sa 0918-9447-891. Ako po si Doc Rom ng Adventist World Radio at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Simula. Ang biyaya at awa ng Panginoon ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.